2012, gano'n? Makikita sa establishmentong ito ang iba't ibang uri na pwedeng magkaroon ng food contamination. Improper hand washing o hindi wastong paghuhugas ng kamay. Hindi na nila sinusunod ang wastong paghuhugas ng kamay bago ihanda ang kanilang pagkain. Kung saan na sila humahawak at sa paghahanda nito ng kanilang ibebenta, maaari na ang kanilang mga kamay ay meron ng mikrobyo at maging sanhi ng food contamination. Ang solusyon para sa sitwasyon na ito ay alamin dapat ng bawat isa sa kanila kung paano ang wastong paghuhugas ng kamay o isa din ang pagsuot ng plastic gloves nito upang makaiwas sa anumang mikrobyo na dumadapo sa pagkain. Isa na dito ang leftover food product o tira nilang paninda. Isa sa mga dahilan kung bakit nako-contaminate ang isang pagkain. Ang pagkain na kanilang pinagbibili ay iniinit lang nila kung may nais na bumili. Isa na din dito ang katagalan ng pag-imbak nila ng pagkain sa kanilang estante. Mapapansin din natin kung gaano karami ang nakalagay na pagkain sa estante at hindi nila ito nauubos araw-araw. Kaya ang ginagawa nilang paraan ay initin yung mga natitirang pagkain para hindi ito masayang at ito'y kanilang pagkakitaan. Isang solusyon para maiwasan ang ganitong pangyayari ay magluto lamang ng pagkain na naaayon sa kailangan o pangangailangan ng tao. Sa ganitong paraan, makaiwas sila sa pag-contaminate ng pagkain. Paano po kayo kabilis mag-prepare ng food? so, mabilisan kasi syempre maraming customer tapos may kalaban kami, di ba? Sa pagpasok din natin sa loob, isa rin sa magiging dahilan para magkaroon ng food contamination ang kanilang pagkain dahil sa kanilang lugar. Ang solusyon nito ang paglilinis ng pagpupwestuhan ng kanilang mga customer. At para kaaya-aya din itong tignan sa kanilang mga customer. Unsafe food handling. Ang mga tauhan din dito ay hindi mga naka-PPE at ang pagkain na kanilang binibenta ay wala sa tamang lalagyan, nasa sulok at walang harang na kung saan ito ay nadadapuan ng mga peste na pwede maging dahilan ng food contamination at makakasama sa mga tao kakain ito. Isang solusyon para maiwasan ng mga ito ay gumamit ng PPE at ilagay sa tamang lalagayan kung saan ito ay may harang at di madadapuan ng mga peste para masigurado din ang kaligtasan ng mga bawat customer na kakain nito. Improper cooking temperatures. Isa din sa magiging kadahilanan ng pagkakaroon ng food contaminants ang kanilang pagkain o binibenta. Dahil sa mabilisang pagluluto nila, hindi na nila sinusunod ang tamang pag-iinit ng mantika. Ang pwede maging solusyon nito ay pagsunod kung gaano kainit ang mantika at nakadepende ito kung ano ang iiniting pagkain. May ano din po ba kayo? May food supplier din po ba kayo? Hindi. Sila na, yung ano namin, yung boss namin, syempre sila nag-aan. Talagang ano na lang